Batanes, mga sangkay, balak na rin bang sakupin ng China? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, ito mismong napapanood nyo ngayon mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan, syempre, no? I-follow ang ating Facebook page. Ngayon na ito mga sangkay, very interesting kasi may lumabas pong balita. Ito nakita ko lamang, no? Dagdag na sundalo at infrastruktura sa dulo ng Batanes. Inirekomenda ng Defense Department. So anong mayroon sa Batanes? Balak na rin ba silang sakupin nitong China? China lang naman po ang nanghihimasok sa Pilipinas yung loob ng exclusive economic zone. Ito, panoorin natin. Bukod sa West Philippine Sea, pinatututukan na rin ng Defense Department ang dagdag na sundalo at infrastruktura sa pinakahilaga ng bansa. Yan po yung pinakamalapit sa Taiwan kung saan may banta ng pananakop ng China. Nako po. Malapit sa Taiwan. Kasi, tingin ko lang dito. Ito malapit daw po yan sa Taiwan. Ito na siguro yun. Ito yung bandang Batanes. Just in case na magkakaroon ng talagang matinding bakbakan itong China at Taiwan, madadamay po siguro yung bansa natin Malapit Kaya naman, eto ngayon, mukhang kailangan magdagdag ng mga kasundaluhan dyan. Magdagdag mamaya mga sangkay, isama na rin po yung Batanes dyan ng China Yung China pa naman, basta mauna silang makapwesto, kanila na Diba ganun po ang kanilang ginagawa? Wala nga po silang pakialam kung ito ba ay kasama sa exclusive economic zone ng isang bansa. Wala po silang pakialam. Basta makapasok sila, kanila na yun. Ganyan po yung utak ng mga lokong yan. At nakatutok si Chino Gaston. Personal na kinamusta ng Defense Secretary at AFP Chief of Staff ang mga sundalong nagbabantay sa Mabulis Island sa Batanes, ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas. Sinilip din nila ang mga pasilidad ng Northern Luzon, Cuban, kabilang na ang ginagawang naval facility sa Batan, Batanes. Kita nyo yan mga sangkay, hindi pala siya ganun ka no? Ito sinasabi po nila, itong mga sundalo dito, ako saludo ako sa ating mga kasundaluhan. Pero, panis na panis po talaga tayo sa mga lokong Chinese, no? Tingnan nyo naman mga sangkay, detachment po yan ng mga sundalo dyan. Nagbabantay, tapos yan lang. Kaya pala minamaliit tayo nitong mga Chinese na ito, dahil mismo tayo, nakikita po nila na unprepared tayo just in case magkakaroon ng matinding battle. Tingnan nyo naman mga sangkay, parang multi-purpose hall lang po yan. Ayon sa kalihim, kailangang dagdagan ang mga sundalo at infrastruktura sa North Luzon. Ayun na nga. Yun ang the best. Dagdagan po ng mga infrastruktura, mga kasundaluhan ng lugar na yan. Mahalaga pa lang mahalagang pwesto ng Pilipinas na posible ring dukutin nitong China. Pwedeng sabihin nila na amin yan, kamkamin nila. Malapit din po sa Taiwan. Alam naman po natin na may sigalot po ngayon ng China at Taiwan. At any moment, pwede pong umatake ang China sa Taiwan. Yun pong sinasabi ng mga eksperto o mga analyst. Diba? Na maituturing daw na spearhead o dulo ng sibat sa North Baselines ng bansa. Ito pala talaga siya dito. Ito yon guys. Dulo. Ito daw po yung malapit sa Taiwan. Ang Batanes din ang pinakamalapit na bahagi ng Pilipinas sa Taiwan. Ang bihira, napakalapit nga mga paro. Tingnan nyo. Ito lang. Siyempre, sa mapa, sobrang lapit niyan. Malayo yan sa actual mga sangkay. Pero, iyan na po. Malapit po sa Baga, kung atake man ng China galing dito,
Diba? O kaya, saan ba? Dito pala. Kung atake man ng China dito, itong part na to, pak, di dali dito. Possible na madamay po tayo. So, yan po ang magiging ganap. So, para lang ma-secure po natin ang Batanes, kailangan po talagang dagdagan yung mga kasundaluhan natin. Yan po ang dahilan na nakikita ko bakit tayo ginagano na lamang po ng China. Kung saan mataas ang tensyon, dulot ng bantang pananakop ng China. Basic na purpose was to assess the territorial defense capabilities at saka yung fortifications natin doon. Yung position kasi ng Mabud parang northernmost part siya, sir, no? And it is identified as an essential territorial defense area. Bukod doon, pinalalakas din ang kakayahan ng militar na depensahan ang West Philippine Sea. Kinumpirma ng AFP na walang pagharang ang China sa mga pinakahuling rotation at resupply mission sa Ayungin. Ito na nga mga sangkay. Itong China, nagpapakalat po ng fake news. Ang Pilipinas daw po ay napapalayas na po nila sa West Philippine Sea. Hindi pala totoo yan. Alam nyo yung tactic na yan? Sobrang lupit po talaga ng China. Gagawa po sila ng kwento. Para lang pagmukhain ang pagdating po sa international community na wala na, kami na yung nag-aari sa West Philippine Sea. Pero hindi kumbinsido si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na bumabait na ang China. This is the only time we should look at it from a longer perspective before we can say that it is the pattern. Okay. Gets natin to. Kumbaga pala, mga sangga, itong China, wala pong, though may mga fake news po silang ginagawa na itong Pilipinas, napapaano na nila, nato-turn down na nila. This time, ang nakikita nila, parang bumabait ang China. Pero itong si dating, Associate Justice Carpio, hindi po naniniwala sa, ng China na bumabait na. Pero hindi ko alam, totoo bang bumabait? We don't see a pattern right now because it's just one incident. It's possible that China doesn't want the incident to be broadcasted or to be shown to the entire world. No, that they are ashamed to be depicted in media using water cannon or laser beams. Inamon din ni Carpio. Okay, parang kumbaga iniiwasan daw ng China na broadcast na sila ay nambubuli, parang ganun. Kaya medyo kalmado daw po sila. Yung China natuldukan na ang isyu sa agawan ng teritoryo sa pamamagitan ng voluntary arbitration sa International Court of Justice. Dati nang sinabi ng China na hindi nito ginagalang ang 2016 arbitral ruling na nagbawalang bisa sa kanilang pag-aangkin sa ilang parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Paulit-ulit nagiit ng China na dapat Tingnan nyo mga sangka, itong gawa ng China, Hindi ko alam kung ito po ay artificial island. Tinambak lang po nila. Pero marami po kasi dyan reclamation ng China na artificial island. Pero tingnan nyo kung gaano katindi yung ginagawa nila. Tapos tayo, mismong, mga sangkay, wala po talaga. Angkin po tayo ng angkin na atin yung mga lugar na yan, tapos wala tayong ginagawa dyan. Tingnan nyo to, Napakaraming struktura silang pinatayo sa lugar na ito. Daan ng usapin sa bilateral talks kung saan Pilipinas lang at China ang mag-uusap at magtatatag ng kasunduan na walang ibang bansang nakikialam. Para sa Okay guys, what do you think? Ayon po dito, itong Batanes, mga sangkay, ito po ay magiging isa sa pinakamahalagang lugar kung sakaling magkakaroon ng digmaan na pwedeng madamay kaagad, agad-agad mga sangkay kasi sobrang lapit Taiwan, kalimbawa, magkaroon ng pag-atake itong China dito. Pambihira, damay agad. Kasama dito, Palawan, So, tingin nyo ba mga sangkay, mas okay na dagdagan yung mga kasundaluhan dyan sa Batanes? Maglagay pa po ng mas maraming struktura dahil nakakalungkot mga sangkay. Ito lamang po. Yan lang daw. Yan na yung detachment ng mga sundalong nagbabantay dyan.
Wala po talaga. Ano ba ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you guys. Meron pa akong YouTube channel. Ito pa isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.